May mga alam ako sa Bible pero may pagkakataon talaga na magkakaiba tayo ng reality ng estado ng pamumuhay. Kung sa sitwasyon ng nagsasabi sa iyo ng topic na to, anong uunahin mo? Tanong lang to. Kasi iba ang sitwasyon mo na nasasagot lang at yung nagtatanong. Nasasagot mo yan kasi iba talaga ang estado mo sa nagtatanong. Tama naman, Matthew 6:33. Hindi ko maunawaan na bakit ka nag-comment na tama naman pala ang Matthew 6:33. Pero pagdating doon sa estado ng mahirap at mayaman ay parang nagkakaroon ng justification ng mga mahihirap. Bakit? Pagdating ba sa pagsamba at sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos ay okay lang pag ang mahirap ay sakto lang ang kanyang paglilingkod, hindi siya nakakapaglingkod ng buo sa Panginoon at marami siyang hindi nagagawa sa Panginoon dahil siya ay mahirap. Pagdating naman sa mayaman, dapat ba ay nagagawa niya ang lahat ng paglilingkod sa Diyos? Ganyan ba dapat ang ating pag-iisip sa ating paglilingkod sa Diyos? Na para bang may pagkakaiba pag ikaw ay mahirap at pag ikaw ay mayaman. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Malinaw dyan. May mababasa ba tayo dyan na yan ay pang mahirap lang, na yan ay pang mayaman lang? Mga kaibigan, mga kapatid, anuman ang estado mo sa buhay, ay pangkalahatan po yan. Ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ay malamang na para sa iyo ang bersikulo na yan. At pagdating sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos, maling pag-uugali na titingin pa tayo sa estado ng iba para lang ikumpara ang ating sarili na mas dapat na siya ay maglingkod sa Diyos dahil may kakayanan siya sa buhay. Bakit? Ang mga mahihirap ba? Ang mga hirap ba sa buhay ng mga tao ay hindi na dapat makapaglingkod ng ganun sa Diyos? Mayaman o mahirap ka, you need to seek first the kingdom of God. Kaya maraming Kristiyano ang hindi lumalago sa pananampalataya dahil ganyan lang kababaw ang pagtingin nila sa kaligtasan na binigay ng Panginoong Jesucristo. Yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoon ay ganyan na lang kababaw ang pagtingin nila. Tapos pag nakakarinig ng mga ganitong klaseng usapin patungkol sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos ay na-offend agad. Bakit? Dahil masakit talaga ang salita ng Diyos pag ang isang taong mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo ay hindi namumuhay nang sa ayon sa kalooban ng Diyos, hindi namumuhay ng may kabanalan, hindi sumusunod sa mga bagay ng Diyos. Pero tatandaan mo, ang salita ng Diyos ay hindi mo kailangan ika-offend kung ikaw ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. Kung iisipin natin na kung ang estado natin sa buhay ay mahirap lang tayo, kaya't hindi tayo nakaka-attend ng mga prayer meeting, hindi tayo nakakasama sa paglilingkod sa Diyos, nagso-soul winning, nagba-Bible study. Tapos pagdating ng linggo, hanggang umaga lang tayo nagsisimba. Pagdating ng hapon, ay wala na. Ano na lang ang i-expect mo na pagpapala na galing sa Diyos? Kung ganyan ang klase na paglilingkod at pagsamba, meron ka sa Panginoon na mas marami ka ng time sa ibang bagay kaysa unahin mo ang Panginoon. Kaya't ang mga meron ay lalong nagkakaroon pa at ang mga wala ay lalong nawawalan pa. Dahil bakit? Niwawalan din nila ng oras ang Panginoon sa paglingkod at pagsamba. At kahit kailan hindi mo kailangan ikumpara ang aking estado sa kung paano ko sumamba at magpuri sa Diyos. At kahit ibalik mo ko sa kung ano ang aking nakaraan at ako ay nakakilala sa Panginoon, ako ay maglilingkod sa Diyos. Na kahit na ano pang estado ko sa buhay, ay uunahin ko pa rin ang ating Panginoon. Dahil hindi mo naman nalalaman kung ano ang aking nakaraan, kung anong hirap at sakit ang aking pinagdaanan. Kaya marami pa rin mga tao ngayon nagipit na ay lalo pang nagigipit. Dahil bakit? Inuubos na nila yung kanilang oras sa paghahanap ng trabaho, paano kikita, paano kakain, anong iuulam, anong isasaing. Hindi na muna nila nakita. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po ang malinaw na katotohanan ng Biblia, kaibigan, kapatid. Ako'y naging bata at ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang prinsipyo ng Diyos sa ating buhay ay unahin lang natin siya. Ano man ang estado mo, kay mahirap ka, kay mayaman ka, anumang posisyon ang meron ka ngayon, ay dapat mong maunawaan. Yung binasa natin, sinasabi dyan, siya'y tumanda na lamang, pero hindi siya nakakita ng isang matuwid sa harapan ng Panginoon.
na siya'y pinabayaan, ninang limos man ng tinapay. Ganon din tayo mga kaibigan, mga kapatid. Bakit tayo papabayaan ng Panginoon? Kung tayo naman, ang inuuna natin sa ating buhay ay ang ating Diyos. Tatandaan nyo, hindi nagkakamali ang Biblia, ang salita ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya't anuman ang estado mo ngayon sa buhay, kaibigan, kapatid, nawa maunawaan mo ang kahalagahan ng paglingkod at pagsamba sa Diyos na dapat mong unahin ang mga bagay na yan kaysa ang mga bagay pang sanlibutan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.